Magandang araw! Kamusta? Ako po si Teacher Maki at welcome pong muli sa isa na namang makulay at masayang Eager Reader Storytelling Session. Ngayong araw ay mayroon tayong espesyal na kwento tungkol sa aking kaibigan na may angking kinang. Pero bago po yan, ano-ano po ba ang mga bagay na may ilaw at may kinang? Tama po, bombilya. Ano pa? Flashlight, tama po kayo. Pwede rin ang flashlight. Ang insekto po kaya? Mayroon po bang insektong may ilaw? Mayroon. Ano pong tawag doon? Alitaptap, tama po. Ang alitaptap ay mayroong bumbilya o ilaw sa kanilang buntot. Nakakita na po ba kayo ng alitaptap na walang ilaw? Hindi pa? Tara na't samahan niyo ako upang tuklasin ang isang alitaptap na walang kislap. Siya ay si Dindo Pondido. Kwento at guhit ni Jo Mike Tejido at inilathala ni Adarna House. Handa na po ba kayo? Tuwing sasapit ang dilim, nabubuhay ang kagandahan ng hardin sa kislap ng mga alitaptap. Sa kanilang marikit at munting mundo, sikat ang mga anak ni na Don Fuego at Doña Luz. Ang panganay na si Silaw ay may ilaw na ubod ng lakas. Parang flashlight naman ang diretsong ilaw ni Sinag. Sari-sari naman ang kulay at kislap ni Kutitap. Dahil sa angking galing ng magkakapatid, pinanabikan ng lahat ang pagsilang ng bunso. Siguro maraming ilaw ang bunso, hula nila. O kaya umiilaw ang pakpak. Ngunit, nagulat sila sa lumabas na itlog. Isang alitaptap na walang kislap. Ay! Wala siyang ilaw! Nagulat na sabi ni Silaw. Tatawagin ko siyang Dindo. Pahiyak naman ni Don Fuego. Si Dindo Pondido! Tukso ni Sinag. Anong klaseng alitaptap yan? Tanong ni Kutitap. Siya ay katangi-tangi din tulad ninyong magkakapatid. Sagot ni Doña Luz. Paglaki ni Dindo, labis niyang ikinahiya ang pagkabundido. Inay, espesyal din ba ako tulad ni na kuya at ate? Nag-aalang ang tanong ni Dindo. Oo, anak. Espesyal tayong lahat. Ang kawalan mo ng ilaw ang nagpapabukod tangi sa'yo. Malambing na wika ni Doña Luz. At wag kang mahiyang makihalo sa ibang alitaptap. Doon mo makikita ang iyong tunay na kislap. Payo naman ni Don Fuego. Kaya naman, sa sumunod na gabi, sinundan ni Dindo ang kanyang mga kapatid sa pag-asang mahanap ang kanyang sariling kislap. Kuya Silaw, gusto ko ding ilawan ang bahay ni Landong Langgam, ani ni Dindo. Ha? Ang malakas kong ilaw lamang ang kanyang magpaliwanag dito, sagot ni Silaw. Dun ka, kay Sinag ka na lang manggulo. Kuya Sinag, tutulungan kita sa paghahanap ng kwintas ni Binibining Mariposa. Wika naman ni Dindo sa isa pa niyang kuya. Ilaw ko lang ang maaaring gumabay sa landas ng Binibini, sagot ni Sinag. Doon, kay Kutitap ka mangulit. Ate Kutitap, gusto ko ding pasayahin ang salo-salo ng mga kiti-kiti, wika ni Dindo. Ha? Wag kang manggulo! Tanging ilaw ko lang ang makulay at maganda para sa salo-salong ito. Mataray na sagot ni Kutitap. Paano ko kaya mahanap ang aking kislap? Bulong ni Dindo sa kanyang sarili. Nang makalayo na si Dindo, bigla niyang narinig ang matinis ni sigaw ni Kutitap. Saklolo! Agad na bumalik si Dindo sa kinaroroonan ng mga kapatid. Pero madilim na ang bahay ni Landong Langgam, lilipad-lipad na si Binibining Mariposa suot ang kanyang kwintas
at tahimik na ang salo-salo ng mga kitikiti. Lumingalinga si Dindo at nakita niya ang mga higanteng bote. Nakakulong dito ang kanyang mga kapatid. Nako! Napansin din ni Dindo ng ibang alitaptap na nagtatago sa ilalim ng malaking dahon. Bakit kaya sila nagtatago? Walang gustong lumapit sa bote. Kung sila ang magtatangkang sumagip, tiyak na mahuhuli rin sila ng bata. Ani ni Dindo sa sarili. Nagulat ang mga nagtatagong alitaptap nang lumipad si Dindo sa bote. Papel lang ang takip ng bote kaya tinadyakan niya ito at hinila, pinatak at sinipa. Isa-isang nakalaya ang kapatid ni Dindo. Patakbong lumapit ang bata upang hulihin silang muli. Ngunit may biglang lumitaw na hugis multong papalapit sa kanya. Sa takot, mabilis na tumakbo palayo ang bata. Tuwang-tuwa naman ang mga alitaptap na nasa hugis multo pa rin. Pinalibutan ng kanyang mga kapatid si Dindo. Maraming salamat, Dindo, wika nila. Patawarin mo kami sa pagmamaliit namin sa'yo. Espesyal kang talaga. Sa unang pagkakataon, may kakaibang liwanag sa hardin para kay Dindo. At nang gabing iyon, natuklasan ni Dindo ang kanyang tunay na ningning. At dyan na nga po nagtatapos ang ating kwento, si Dindo Pondido, na ikinwento at ginuhit ni John Mike Tejido at inilathala ni Adorna House. Ang galing po talaga ng ating kaibigan na si Dindo, no? Biro ninyo, hindi naging hadlang sa kanya na wala siyang ilaw upang maging mabuti. Kaya, lagi po nating tatandaan na hindi kailangan maging tulad ng iba upang maging mahalaga. Muli, ako po si Teacher Maki at maraming salamat po sa pakikinig sa ating makulay at masayang Eager Reader Storytelling Session. Paalam!